Isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Okay. Isang dakilang kapistahan na naman. Kaya tuloy-tuloy po ang ating mga kapistahan, no? From Resurrection, Ascension, Pentecost, Blessed Trinity, Corpus Christi, yan. Kaya ito, ang Solemnity of Saints Peter and Paul. Bakit tayo nakapula? Dalawang martyrs, ang dalawang haligi ng simbahan ay nagdanak ng dugo dahil sa pananampalataya. San Pedro at San Pablo, dalawa sa mga pundasyong haligi ng Kristyanismo. Pareho silang nagbahagi ng malalim na pangako kay Kristo at gumanap ng mga komplementaryong papel sa paghubog ng unang simbahan. Kaya haligi po sila ng the early church na tinatawag. Sina Pedro at Pablo ay parehong buong pusong inaalay ang kanilang sarili pagpapalaganap sa mensahe ni Kristo. At ito nga po, kahit na humantong ito sa pagkamartir. Pareho silang humawak ng napakahalagang posisyon sa pamumuno at naging instrumento sa paglago at organisasyon ng mga unang pamayanang Kristiyano. At tingnan po natin, ano ang ministry ni Peter? Ano ang ministry ni Paul? Peter's ministry primarily focused on the Jewish communities as evidenced by his leadership in Jerusalem and his initial reluctance to preach to the Gentiles. Paul was the apostle to the Gentiles, to the non-Jews, tirelessly traveling across the Roman Empire to establish Christian communities among non-Jews. Kaya may konting pagkakaiba sa kanilang paglalaganap ng mabuting balita. Si Pedro sa mga Hudyo, si San Pablo sa mga Hintil, sa mga hindi Hudyo. Sina Pedro o Pablo ay kapwa nakaranas din ng malaking personal na pagkabigo, ngunit sila ay binago at makapangyarihang ginamit ng Diyos na nagpapakita ng tema ng pagpapatawad at pagtutubos. Amen? Kaya sa kabila ng ating kahinaan, tinatanggap pa rin tayo ni Jesus upang manggagawa sa kanyang quote-unquote ubasan. Kaya tingnan natin yung mga salita ni San Pedro at ni San Pablo. Words of Saints Peter and Paul. Anong sabi ni Peter? Lord, you know everything. You know that I love you. Yun yung tatlong beses na itinatuwa niya si Jesus. Tatlong beses naman siyang tinanong, mahal mo ba ako? Sinagot niya naman. Nagpapakita ng pagsisisi. Ano naman ang kay San Pablo? Ang sabi ni San Pablo, to me, to live is Christ, and to die is gain. At sa Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi ni Paul, it's no longer I who live, but Christ lives in me. If Jesus said, the Father and I are one, Paul said, Jesus and I are one. The mystical way of identifying ourselves with Jesus. Kaya napakaganda. Ngayon naman, tingnan natin, ano ang pagkakilala kay Pedro? Isang puntos lang. Ang kanyang pagiging unang Santo Papa. Kaya nga, si Pedro ang unang Santo Papa ng simbahang Katoliko. Ang ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV, ay 267 Pope. Yan ay walang patid. Tuloy-tuloy. Mula kay Pedro hanggang kay Pope Leo XIV. At sino naman yung Leo XIII na pinakuhaan ng ating Leo XIV na Santo Papa? Si Pope Leo XIII, siya po ay naging Santo Papa noong February 20, 1878 hanggang July 20, 1903. Wow! Siyempre, si Pope Leo XIV sa
Milan date, no? Italian, rather, sa Italy date yan, May 8, 2025. So, ibig sabihin, mag-isang buwan at lampas, magdadalawang buwan na. Kaya, ang ganda. Bakit kinuha ni Pope Leo XIV ang pangalang Pope Leo, sapagkat si Pope Leo XIII, siya ang unang sumulat ng encyclical na Rerum Novarum. Napakinggan na rin natin na ibinahagi ko. Ano yon? Patungkol sa mga bagong bagay, of new things. At ito nga yung social teachings of the Catholic Church, lalong-lalo na sa human dignity. At ang pinakagusto ko, may Santo Papa tayo na nagsasabi, talakayin natin ang artificial intelligence. Hindi lamang human labor, pagandahin ang dignidad ng tao at paano tayo gagalaw sa kapanahonang ito na punong-puno ng mga technological advancement. At siyempre, nandiyan pa yung mga robotics, mga 3D, at marami pang iba. At ang pinalitan naman ni Pope Leo XIV, si Pope Francis, tingnan natin yung Santo Papang magkasunod. Si Pope Francis at Pope Leo XIV, parehong nanggaling sa Latin America. Saan galing? Si Pope Francis, Argentina. Si Pope Leo XIV sa Peru. At pareho din sila, mayroong Italian blood. At siyempre, pareho silang religious missionary priests. At si Pope Francis, first Jesuit, si Pope Leo XIV, first Augustinian. Kaya gustong-gusto ko ito ngayon. At alam naman natin, ang simbahan ay isang misyonero. Kaya paalaala. At alam niyo po ba, pakita naman ang katabi, alam mo ba kung sino yung mga Santo Papang nagsilbi ng matagal? Sister Faith, sino yung pinakamatagal? Tama, si St. Peter. Ang galing mo talaga. According, mga naka 34 years. Si St. Peter, 34 years. Sabi nila from year 30 to 64 AD or 33 to 65 AD. Naku, grabe ha. Sinong sumunod? Yung Pope Pius IX. Ilang taon? 37 years, 7 months, and 23 days. O diba? 1846 to 1878. O sino naman yung pangatlo? Gab. Tama! Santo na! Si Saint John Paul II. 26 years. Amen. Ang galing. Sinong sumunod kay Saint John Paul? Si Clarice. Tama, yung pang-apat, si Pope Leo XIII. 25 years, 5 months, and 1 day. At yung pang-lima, okay, Sister Paz, tama na naman, si Pope Pius VI. 24 years, 6 months, and 15 days. Kaya ang gagaling ng mga Santo Papa natin, no? Talagang yan, grabe, kasi noon talaga for life, isa lang ang nag-resign. After how many years? Si Pope Benedict, no? The 16th. Anyway, eto na tayo. Si St. Paul naman, kung yan si San Pedro, unang Santo Papa, saan nakilala si San Pablo? Paul was the apostle to the Gentiles, sabi nga, talagang tirelessly traveling across the Roman Empire, establishing Christian communities among non-Jews. At siya rin, he is being credited with writing a significant portion of the New Testament with 13 or 14 epistles attributed to him. At siyempre, these letters form the backbone of the Christian theology. So tingnan naman natin yung mission ni Pablo. The mission of Paul is the mission of Jesus Christ. Peter met the physical, historical Jesus. But Paul met the Christ of faith. Yun. So on his way to Damascus, nahulog, walang nakita, kung ano-ano, nagkaroon siya ng conversion. At kung titingnan natin yung mission sending sa Bible, may mission sending ng 12, may mission sending ng 72, ang mahalaga, tayo ay sinisend, ipinapadala. Tayo rin, we continue the mission of Jesus in history. Kaya nga dito sa ABS-CBN, through Healing Eucharist Loving Prayer Partners, at mga Healing Eucharist Incorporated, ang HELPC,
At ang Healing Eucharist, ilang taon na tayo, no? Patuloy na ibinabahagi ang mabuting bahalita ng ating Panginoon. And through Pope Francis, nagkaroon tayo ng synodality. Yung tinatawag nating synodal church, communion, participation, mission. Now, we are walking together. Panghuli, sino ba talaga? Pakitalungan katabi, sino ba talaga sa iyo si Kristo? No? Ang tanong, yan sa Ebanghelyo, who is Jesus for you? Now, I would like to say it in a personal way to answer that question, who is Jesus for me? Alam niyo po, sa tagal-tagalan ng Healing Eucharist, since 2006, under MCFI, Father Bel San Luis, tapos so 2007 rather, ngayon lang po ako nakapagmisa ng araw ng aking kaarawan. Kaya, I'll take this opportunity. Amen. Ngayon lang talaga na linggo. At talagang ako po ay nagpasalamat sa Diyos sa buhay. Pero, sino si Jesus sa akin? Aside from 6 years ako, doon nag-aral sa San Jose Pilot School, na kung saan ang aming mother ay district supervisor. Nung first year ako, pumasok na ako sa Divine Word College of San Jose, 1975. 100 years ng SBD. Kaya eksakto ngayon, 2025. Kaya ito po ang aking buhay. Divine Word at Christ the King. That is Jesus for me. He is the Divine Word. He is Christ the King. So, kailan ako pumasok sa Divine Word College of San Jose? 1975. Fast forward, 2025, 50 years na ako. Nandito, na-assign sa Christ the King. Talaga, ay di 50 years na talaga. At alam niyo po sa Christ the King, diyan ako nag-graduate ng high school, diyan ako nag 2 years ng college, nandiyan ako nagkaroon ng naging regent, nag-exposure, naging head prefect, at ngayon nga po, no, naging rector. Kaya yung limang, yun ang buhay ko, literal, kay Divine Word at Christ the King. And now, we are celebrating the SBD, the Society of the Divine Word, celebrating our 150th founding anniversary. Kalaga naman. At sabi dito, ano ang tema namin? Witnessing to the light from everywhere to anyone. Kaya tamang-tama po toward a listening church. And our founder, St. Arno Jansen, shared his life in mission. At bilang SBD po, yun din ang akin at aming mission. And the dream of St. Arno Jansen to found the lay society is now a reality. Kaya yung Ardos family, meron ng Divine Word Missionaries, meron ng Blue Sisters, may Pink Sisters, at kayo, aming mga lay partners. We belong to Arnoldo's family. Ito nga ngayon ng mission natin. Mission in the wounded world. Hearts on fire, feet on the move. Kaya yung sugatang mundo na ating kinalalagyan ngayon, kinakailangang mahilom. At we have now ang declaration ni Pope Francis, Jubilee Year 2025. Kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya, binubuklod ng pag-ibig patungo sa kaharian ng langit. Amen? Kaya sa misang ito, we ask the intercession of Saints Peter and Paul. Pakisabi nga sa katabi, misyonero ka, misyonero ako, misyonera, misyonero tayong lahat. Kaya, final Q&A, feel mo, gets mo, gawin mo. Purihin natin ang Panginoon. Saints Peter and Paul, pray for us. Amen.